Should you buy the Honda Giorno Plus that is priced around 101,900 pesos, or should you buy the Honda Click 160 that is priced around 108,900 pesos sa kanyang updated price? Alin dito sa tingin mo ang mas maganda? Alin dito sa tingin mo ang mas sulit sa inyong pera? Kaya naman, pag-usapan natin ngayon ang kanilang side-by-side comparison, specs and key features at saka yung final thoughts natin. Bago natin pag-usapan ang kanilang side-by-side comparison, pag-usapan muna natin ang kanilang pricing na merong 108,900 pesos for the Honda Click 160 and 101,900 pesos naman for the Honda Giorno Plus. But if you're more interested sa Honda Click 160 na Vario Evo version, you can watch my other link dyan sa itaas. Now when it comes to colors, meron naman silang tigtatatlong colorways each and isang variant lang. For the Honda Click 160, meron tayo ditong matte gunpowder black, matte pearl crater white, at saka matte cosmo silver metallic. Now kay Honda Giorno Plus naman, meron na tayo ditong updated colors as well. Meron na tayo ditong pearl retro blue, pearl organic green, at saka turmeric yellow. Now when it comes to headlight, beauty is subjective talaga. For me, mas gusto ko si Giorno Plus, but hindi ka naman din lugi if si Honda Click 160 yung pipiliin mo kasi may pagka-futuristic din naman yung styling niya. Now when it comes to rear light, then makikita mo na iba rin yung kanilang styling kasi may pagka-futuristic talaga si Click 160 mga boss compared kay Giorno Plus na may pagka-classic lang. So it is really up to you alin dito yung mas mapipilian mo. Now when it comes to instrument panel, makikita mo halos the same lang talaga sila and wala masyadong pinagbago kasi I think pareho lang sila ng instrument panel dito together with the Honda Click 125 na version 4 din. Nonetheless, okay na rin to kasi pareho silang naka LCD digital display. Ngayon naman, if ang keyless remote ng pag-uusapan, makikita natin dito that for both of these motorcycles ay naka smart key system na. Technology wise, goods tayo dito especially kapag utility underbox yung pag-uusapan. Both of these motorcycles ay may maibibigay talagang comfort pero medyo mas malaki nga lang talaga kay Giorno Plus kasi meron itong 30 liters of luggage box na 18 liters lang for the Honda Click 160. Pwede kasi magkasya dito kay Click 160 ng half-face helmet, samantalang kay Giorno Plus I think half-face helmet plus mga gamit pa tulad ng ganito, may water jug, may gloves, may damit, yung mga ganon. But when it comes to charging port, makikita natin dito, I think dito lumamang kaunti if medyo modern technology yung pag-usapan kasi kahit pa both of these motorcycles ay merong charging port, si Honda Giorno Plus lang ang merong USB Type-C, samantalang si Honda Click 160 is naka USB-A pa yung kaniyang charging socket. However mga bossing ha, if you're looking for a more updated version ng Honda Click 160, naka USB Type-C na siya. Now when it comes to fuel tank capacity, dito naman tayo lumamang kaunti kay Honda Click 160 kasi meron siyang 5.5 liters na fuel tank capacity na 5.4 liters lang kay Honda Giorno Plus. Both of these motorcycles naman ay merong napakalapit lang din na fuel consumption estimation na lumamang kay Honda Giorno Plus na merong 47 kilometers per liter na 46.7 kilometers per liter naman ang estimation for the Honda Click 160 na magbibigay sa atin ng total estimated range of 256.85 kilometers for the Click 160 and 253.8 kilometers naman for Giorno Plus. Lamang dito kaunti si Honda Click 160 if palayuan yung pag-uusapan. Ngayon naman, isa sa mga pinakahinahanap talaga natin sa isang motorsiklo which is ang gulay board. And what you're gonna like about these motorcycles ay meron tayo ditong footboard for both of these motorcycles. Kaya pwede ito mapaglagyan ng mga pinamili natin sa groceries or kahit saan pa. Unfortunately, for both of these motorcycles, wala tayo ditong footrest extension mga boss ano. Pero sa auto start stop system naman or ISS for both of these motorcycles ay meron naman. So goods tayo dyan kasi itong feature na to kapag nakaandar yung mga motorsiklo natin tapos naka full stop tayo sa traffic na lugar, the engine will automatically shut down para naman makatulong sa fuel efficiency natin. Now when it comes to built-in hazard switch naman, dito naman tayo unfortunately lugi kay Honda kasi both of these motorcycles ay walang built-in hazard switch. Ngayon naman, if ang tubeless tires, both of these motorcycles naman ay meron, so maganda to. About this feature kasi mga boss, mas madali kasi talagang ma-repair at ma-troubleshoot ang mga tubeless tires compared sa mga tube type, kaya mas mare-recommend ko talaga na pumili ng mga ganitong klaseng motor. And lastly, if ang customizations yung pag-usapan, I think for both of these motorcycles ay napakaganda din kasi top box ready and marami nang nagka-customize ng mga motorsiklong ito para lagyan ng top box. Dagdag na rin ng convenience. Mapa extra things man or ang helmet ng OBR nyo.
Ngayon naman, pag-usapan na natin ang specs and key features. Makikita natin dito for the Honda Click 160, meron tayong 156.9cc liquid-cooled and 124.7cc naman na liquid-cooled din for the Honda Giorno Plus. Power naman for Honda Click 160 is 15.2 horsepower at 8,500 RPM na 11.4 horsepower at 8,750 RPM naman for the Giorno Plus. 13.8 Newton meters at 7,000 RPM naman yung torque ni Honda Click 160 and 11.6 Newton meters at 5,250 RPM naman yung kay Honda Giorno Plus. 12.0:1 yung compression ratio ni Click 160 na 11.5:1 for the Giorno Plus, and lastly 60/55.5 naman yung bore stroke ni Click 160 and 53.5/55.5 naman for the Giorno Plus. Numbers wise, walang masyadong kailangan pag-usapan, lamang dito si Honda Click 160. Kaya naman bago natin pag-usapan ang key features, pag-usapan muna natin saglit ang kanilang dimensions. Lamang dito sa seat height ng napakaliit lang si Honda Giorno Plus na mayroong 780mm, na 778mm naman for the Honda Click 160. 155mm naman yung ground clearance dito for the Giorno Plus na 138mm lang kay Honda Click 160. And lastly, 1,312mm na yung wheelbase ni Honda Giorno Plus and 1,277mm naman for the Click 160. Pero dito naman lumamang si Honda Click 160 na merong 100/80/14 inch na tires ang harap na gulong and 120/70/40 naman yung kanyang rear tires. Samantalang kay Giorno Plus, meron tayong 110/12 and 110/90/12 naman yung kanyang rear tires. I think for both of these motorcycles naman are a little bit Pinoy height average friendly, so I think both of these motorcycles naman ay recommendable. But if you think you're not that confident, then I can recommend you a shoes na pwede rin makapagdagdag ng tangkad para dagdag confidence na din. Kaya naman, pag-usapan na natin ang kanilang key features. Maganda tong mga motorsiklong to mga boss kasi napaka-lapit lang ng mga specs nila. Tara, pag-usapan natin. Both of these motorcycles ay meron ng combi brake, meron tayo ditong ACG starter, meron tayo ditong auto start stop, meron tayo ditong keyless, and same lang sila na naka-rear monoshocks. Pareho nga pala sila dito, kahit may combo brakes is drum brakes yung kanilang likod na brakes. Naka CVT auto tayo dito, naka ESP Plus na, pareho namang naka 4 valves, and pareho lang din sila ng weight na 116 kilograms. I think yung pagkalamang lang talaga dito ni Click 160 is ang kanyang total estimated range na mayroong 156.85 kilometers na 253.8 kilometers naman for the Honda Giorno Plus. And for the price of 108,900 for the Click 160 and 101,900 for the Giorno Plus, I think hindi ka nalugi alin dito yung mas magugustuhan mo. Kaya naman on our final thoughts, dito talaga natin makikita that it is really up to you alin dito yung mas magugustuhan mo, alin dito yung sa tingin mong mas suwak sa pang-araw-araw mo. Kasi if you're like me na medyo matangkad and medyo matimbang na height is around 5'10", weighing around 70 to 80 kilos, I think the extra displacement talaga from the Honda Click 160 could really give me a better acceleration kapag pipiga ako sa mga motorsiklong ito. While for the Honda Giorno Plus din naman mga boss, I think you'll never go wrong naman for this motorcycle kasi napaka-classic, napaka-pogi, tapos naka-Honda ka na. For me kasi mga bossing, as an owner of a Honda RS125Fi, honestly medyo nakukulangan na talaga ako ng bitaw galing kay Honda RS125Fi kasi 125cc lang siya, tapos naka-experience na ako ng 155cc galing sa Suzuki Gixxer ko. So I think the Honda Click 160 suits me better compared kay Giorno Plus, knowing that it's a 125cc displacement kind of motorcycle. But other than that, I think hindi talaga ito magiging issue para sa inyo, especially if your height is around Pinoy height average and you're just weighing much lesser than me. I think the acceleration from the Honda Giorno Plus, hindi ka dito mabibitin. And lastly, you'll never go wrong naman talaga kasi napakaliit lang talaga ng price difference nila, around 108 si Honda Click 160 tapos 101 si Giorno Plus. Hindi ka na rin magsisisi alin man dito yung piliin mo as long as masaya ka gamitin tong mga motorsiklong ito sa pang-araw-araw nyo. So if nakapag-decide ka na, pakilagay nga dyan sa comment section. If nagustuhan niyo yung mga ganitong klaseng content, you can follow me for more. Like this video na rin and make a comment on below if meron ka mga questions or suggestions na pwede natin pag-usapan dyan together with the community. You can also support me by purchasing helpful products dyan sa mga affiliate videos ko, and always remember lang to ride safe and see you on my next video.